Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Gangster, The Cop, The Devil na napalabas noong 2019. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa isang madilim na lungsod na puno ng mga tao, isang misteryosong lalaking may pagod na mga daliri ang dahan-daang nagmamaneho. Sinusundan niya ang kotse ng isang estranghero sa mga suburb at sadyang nabangga ang kotse, kaya bumaba ang driver upang suriin ang pinsala. Habang kumukuha ng mga larawan ng driver para sa insurance, sinaksak siya ng lalaki mula sa likod at kinaladkad siya sa mga upuan. Siya ay brutal na sinaksak ng paulit-ulit, sa huli ay ginawang eksena ng pagpatay ang sasakyan. Habang ang mga pulis ay nakatalaga sa malapit, si Tesek at ang kanyang katulong ay pupunta sa pinangyarihan upang imbestigahan ang pagpatay. Habang papunta sila roon, nakita ni Tesek ang ilang gangster sa harap ng isang tindahan ng pasugalan. Bumaba siya ng sasakyan para turuan sila ng ilang leksyon at hinanap ang lugar. Ang lugar ay pag-aari ni Jong, isang kinatatakutang boss ng gangster. Sinuhulan niya ang lokal na pulis para patakbuhin ang kanyang negosyo sa lugar, kaya tinawagan niya ang amo ni Tesek para ipagbawal ang kanyang lalaki. Nang marinig iyon, tinawagan ng kanyang amo si Taesok at inutusan siyang pumunta kaagad sa pinangyarihan ng pagpatay. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Taesok ang marka ng banggaan sa likuran, at nagpa siya na ito ay isang lead para mag-imbestiga pa. Bumalik sa istasyon, sinusubukan ng mga opisyal na malaman ang motibo sa likod ng pagpatay. Nag-hypothesize sila na isa itong robbery murder dahil wala na ang wallet ng biktima. Ngunit, itinuro ito ni Taesok sa ibang paraan. Iniugnay niya ang kaso sa iba pang katulad na istilong pagpatay sa paligid ng lugar sa nakalipas na mga linggo. Napagpasyahan niya na ang salarin ay isang serial killer na may isang tiyak na kutsilyo. Tulad ng ginamit sa lahat ng mga kaso. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang kanyang paghahabol ay hindi sinusuportahan ng sapat na ebidensya. Ginagamit ng kanyang amo ang pagkakataon para pagbawalan siyang pumasok sa kaso. Sa kabilang banda, nakikipagkite si Jong sa kanyang katunggali, si Songdo. Nagbukas din si Songdo ng mga tindahan ng pasugulan at naghahanap na makapasok sa teritoryo ni Jong. Itinago niya ang kanyang layunin sa ilalim ng pagkukunwaring nagtutulungan at nagmumungkahi ng ideya kay Jong. Gayunpaman, tinanggihan ni Jong ang panukala dahil alam niya ang tunay na intensyon ni Songdo. Ang pagpupulong ay nagtatapos sa isang mas malaking lamat sa pagitan ng dalawa. Nang matapos ang pulong, mag-isang nagmamaneho si Jong pauwi. Kapag tumatawag siya sa telepono, binangga ng serial killer ang likurang bahagi ng sasakyan ni Jong. Sa kagustuhang umiwas sa pulis, nagpa siya si Jong na palayain si killer nang walang anumang kabayaran. Nang papasok na si Jong sa kanyang sasakyan, nagulat si killer at sinaksak siya ng ilang beses. Agad na ipinagtanggol ni Jong ang kanyang sarili, hindi hinayaan si killer na magpahiram ng isa pang hit. Napakalakas ni John na kahit nasa kalagayan niya ay kaya niyang itapon ang katawan ni killer. Ibinato niya ito sa huling pagkakataon bago idinikit ang kutsilyo ni killer sa sariling dibdib. Nang makita kung gaano kalakas si John, nagpa siya si killer na tumakas sa eksena at hinampas si John ng kanyang sasakyan na iniwan siya doon upang mamatay. Hindi nasisiyahan si killer sa kanyang nabigong pagtatangka. Kaya nagmaneho siya sa labas para maghanap ng ibang target. Tinatahi niya ang kanyang sugat gamit ang isang stapler bago tuluyang napatay ang isang matanda. Bumalik kay Jong, agad siyang ginagamot at na-hospital. Hinala ng kanyang mga tauhan na nakarinig tungkol dito, si Songdo ang gumawa nito kaya ni-raid nila ang kanyang lugar. Kaya, ang hindi maiiwasang labanan ay sumiklab sa pagitan ng dalawang gang. Nagre-resulta ito sa isang matagal na labanan na nagre-resulta sa malaking pagkatalo para sa dalawang panig. Matapos magising, sinabi ni Jong na ang pumatay ay hindi tao ni Songdo dahil ang pag-atake ng mamamatay ay parang walang layunin sa kanya. Naaalala lamang niya ang isang maikling paglalarawan ng kotse ng killer at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ito. Nabalitaan ni Taesok ang tungkol sa pag-atake kagabi at binisita niya si Jong sa ospital. Tinanong niya siya tungkol sa insidente at ang pumatay, ngunit ayaw itong sagutin ni Jong at tinanggihan niya ang kanyang tulong dahil ayaw niyang may kinalaman sa pulis. Bilang isang boss ng gangster, nahihiya din siyang tumalon, kaya plano niyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at manghuli ng mamamatay tao. Hindi pa nasisiyahan sa sagot, hinanap ni Taesok ang kotse ni Jong at nakakita rin ng marka ng banggaan ng sasakyan na sumusuporta sa kanyang pahayag tungkol sa serial killer. Sa gabi, ang pumatay ay bumalik sa pagkilos. Mabilis niyang pinatay ang isang tsuper ng truck at pinaalis ang sasakyan. Gayunpaman, ang kaibigan ng driver ay talagang nasa likod na upuan.
Siya ay tumawa ng psychotically habang siya ay malapit nang makuha ang kanyang pangalawang pagpatay para sa gabi. Ang kanyang kutsilyo ay nahulog habang nasa proseso at natagpuan ng mga tauhan ni Jong pagkatapos. Kinabukasan, binisita muli ni Tae-suk si Jong para hingin ang kanyang kooperasyon. Napagtatanto na ang mga pulis ay may mas mahusay na mga tool at estratehiya, sa wakas ay nagkasundo sila. Ang bawat partido ay magbibigay ng mga bagay na kanilang magagawa ng pinakamahusay. Ang mga gangster ay magbibigay ng lakas tao at pera, habang ang pulis ay magbibigay ng mga kasanayan at kasangkapang kailangan. Bago pa man, hiniling ni Zhang sa isang pintor na i-sketch ang mukha ng pumatay. Sa mahusay na pagpapanatili ng memorya ni Zhang, ang sketch ay sapat na detalyado upang hayaan silang magpatakbo ng paghahanap. Tila nagtutulungan sila sa isa't isa, ngunit sa loob, nilalayo nilang saksakin ang likod ng isa't isa kapag nahuli ang pumatay. Bago hanapin ang pumatay, inutusan ni Jong ang kanyang lalaki na patayin ang kanyang karibal, si Song-do, gamit ang kutsilyo ng pumatay na kanilang natagpuan. Ang kanyang mga tauhan ay sadyang iniwan ng patalim sa katawan ni Song-do, upang ilipat ang sisi sa kanya. Ang ulat ng forensics ay lumabas, at lahat ng DNA ng nakaraang biktima ay matatagpuan sa kutsilyo. Si Tae-suk na nakakaalam ng kondisyon. Pinaghihinalaan si Zhang ng pagpatay kay Song-do at hinarap siya. Pumasok siya sa kanyang opisina at sinuntok siya ng 2 beses sa mukha, ngunit hindi gumagalaw si Zhang. Nag-away sila sa kabila ng kanilang kasunduan, ngunit si Tae-suk ay nag-iisang natalo ni Zhang habang siya ay nasa tawag. Dahil sa kanilang pag-aaway, plano ni Tae-suk na hulihin muna ang pumatay bago patawan ng krimen si Zhang pagkatapos. Kinabukasan, si Zhang at ang pumatay ay naruroon sa libing ni Song-do. Nakita ng pumatay ang balita ng pagkamatay ni Song-do. At napagtanto na ang kanyang kasikatan ay ginagamit ng ibang tao sa insidente. Lihim siyang nagtips kay Song, lalaki, na si Jong talaga ang pumatay sa kanilang amo. Pauwi na siya, nakahanap ng isa pang target ang pumatay at agad siyang pinatay sa parehong paraan. Wala siyang anumang motibo at huwaran sa kanyang mga pagpatay, bukod sa kontento na siya pagkatapos niyang kitilin ang buhay ng isang lalaki. Sa kabilang banda, natagpuan ng mga tauhan ni John ang killers. Personal na nag-imbestiga sina Carl-J at Top upang makahanap ng anumang bagay na kapaki-pakinabang out of the blue. Ang mga tauhan ni Song-do ay dumagsa at umatake sa lugar. Sila ay dumating na may galit bilang kanilang panggatong upang maghiganti para sa kanilang amo. Si Jong at Tae-suk ay mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa sa mga tauhan ni Song-do, ngunit sila ay mas marami pa rin. Nagtutulungan sila sa isa't isa para mapanalunan ito, ngunit aksidenteng napatay ni Tae-suk ang isang lalaki. Bilang isang matuwid na pulis, ito ang kanyang unang pagpatay at ginagawa siyang delusional, hanggang sa mahuli siya ni Jong. Mula sa investigasyon, natagpuan nila ang mga fingerprint ng pumatay at matagumpay na nakilala siya. Hinanap nila ang kanyang tirahan, ngunit hindi nila mahanap dahil nakatakas siya. Sa kabutihang palad, nahanap ni Tae-suk ang kanyang larawan at ginamit ito upang maghanda ng paghahanap. Sa punong tanggapan, ang mga tauhan ni Jong at mga tauhan ni Tae-suk ay nagpaplano ng isang buong sukat na paghahanap. Matapos maitakda ang plano, ipinaabot nila ito sa mga tauhan ni Jong at pinaponte sila sa mga lansangan. Mga hotel, mga palengke, terminal, bar, internet cafe, walang kahit anong lugar na hindi nila nalilipat. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin matagpuan ang pumatay. Kinabukasan, nakikipagkita si Jong kay Tae-suk sa terminal ng bus. Nakipagkaibigan sila sa isang high school girl na nangangailangan ng payong. Nang sila ay kumakain kasama ang iba, nalaman nilang ang babae na kanilang nakausap ay pinatay ng killer. Muli silang umalis at sumunod sa linya ng bus bilang kanilang nangunguna. Matagumpay nilang natukoy ang tirahan ng pumatay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, napagtanto ng killer na siya ay napapaligiran, kaya siya ay nagmaneho palayo. Hinabol siya ng mga pulis at gangster at naganap ang matagal na paghabol sa sasakyan. Ang mamamatay ay pumunta ng malalim sa mga eskinita sa pag-asang maaalog ang mga humahabol, ngunit determinado si Jong na hulihin siya. Sa wakas ay naabutan ni Jong at Tae-suk ang pumatay. Pinisil nila siya sa gitna, ngunit lumaban siya, na nagresulta sa pagbangga ni Tae-suk sa ilang stall sa gilid ng kalsada. Pagkaraan ng ilang oras, nagawa ni Jong at Tae-suk na makorner siya at nabangga ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang mamamatay ay nakatakas at pinatay ang isa sa mga tauhan ni Jong sa proseso. Sinundan ni Jong ang kanyang blood trail at nakarating sa isang karaoke bar. Isa-isa niyang sinusuri ang mga kwarto, hanggang sa may nakita siyang kakaiba sa mga customer. Pumasok siya sa kwarto at sinara ang pinto. Ang pumatay ay naipit sa bigat ng katawan ni Jong habang patuloy na binubugbog.
Pagkatapos, kinaladkad niya siya at dinala sa isang lugar para pahirapan siya. Naglalayon pa rin na magdala ng tunay na hustisya, pumasok si Tae-suk dala ang kanyang sasakyan at nabangga si Jong. Ito ay kung kailan ipinakita ni Tae-suk ang kanyang tunay na kulay at ipinagkanulo si Jong pagkatapos nilang magawa ang kanilang karaniwang layunin. Inalis niya ang pumatay at dinala siya sa istasyon ng pulisya na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, nililitis na ang pumatay para sa kanyang mga krimen. Nagagawa niyang patuloy na iwasan ang mga akusasyon dahil walang direktang ebidensya na maaaring maiugnay sa kanyang mga ginagawa. Nang malapit na siyang maalis, pumasok si Jong sa courtroom bilang saksi at ang tanging nakaligtas sa pag-atake. Inihayag niya ang tungkol sa sketch ng mukha ng pumatay na kailangan niyang suportahan ang kanyang claim. Higit pa rito, naisalaysay din niya ng detalyado ang pangyayari, suportado ng mga galos sa kanyang katawan at katawan ng pumatay, bilang resulta ng bakbakan ng patalim noong gabing iyon. Sa lahat ng direktang ebidensyang naroroon, ang pumatay ay hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, nakakulong din si Jong dahil sa kanyang ilegal na negosyo at iba pang krimen na kanyang ginawa. Nakipagkasundo pala siya kay Tae-suk. Pumayag siyang isuko ang sarili, hanggat maaari siyang makulong sa isang pasilidad kasama ang pumatay. Sa huli, si Tae-suk at ang kanyang mga tauhan ay na-promote dahil sa kanilang mga tagumpay sa paglutas ng maraming serye ng mga kaso ng pagpatay. Pumasok din si Jong sa kulungan kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang mga tauhan. Doon, nakilala ni Tae-hee si killer na may malaking ngiti sa kanyang mukha dahil malapit na siyang maghiganti. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.